Ginoo, nasaan ka ang bigat na ng krus na ito? Hindi na ako makahinga. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila pako na ibinaon sa aking dibdib. Titigil na ba ang lahat? Patay na ba ang puso ko? Bago pa man ako tuluyang ibaon sa limot, ang lahat ay naglaho na sa isang iglap, isang nakakabinging katahimikan. Sign the papers, Valencia. Don't make this more pathetic than it already is. Tapusin na natin ang palabas na ito. Ang boses ni Ramiro ay tila malamig na bakal na humiwa sa katahimikan ng silid-aklatan. Nakaupo si Valencia sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, habang ang suot niyang puting blusa ay puno ng mantsa ng tuyong dugo. Dugo iyon ng kanyang ama, ang dugong dumaloy ng matumba, si Don Esteban kanina habang pilit siyang kinakausap. Sa paligid nila ang amoy ng mamahaling alak at pabango ni Doña Soledad ay nakakasulasok hinaluan ng amoy ng gamot na ilang buwan nang unti-unting lumalason sa katinuan ng kanyang ama. Valencia, hija, we are doing this for the family name. Isipin mo na lang na pambayad ito sa lahat ng kahihiyang idinulot mo, wika ni Doña Soledad habang marahang hinhimas ang kanyang perlas na kwintas. You stole from your own father. You poisoned his mind and his wealth. Ngayon pirmahan mo na ang pagtalikod sa lahat bago pa dumating ang mga pulis. Tumingala si Valencia. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang luha, walang kislap. Tiningnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa malaking silyon sa sulok. Si Don Esteban, ang lalaking dating pinakatinitingala sa buong Cebu, ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ang laway ay bahagyang tumutulo sa gilid ng labi. Papa, ang tanging lumabas sa bibig ni Valencia. Isang mahinang bulong na puno ng pait. Biglang lumingon si Don Esteban. Sa isang saglit tila nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata. Ngunit hindi pagmamahal ang nakita ni Valencia. Takot. Matinding takot. Mamatay tao. Huwag mo akong lalapitan. Sigaw ng matanda, ang boses ay basag at puno ng puot. Gusto mo akong patayin, Soledad? Ilayo mo sa akin ang babaeng. Yan na pinamaon. Huwag niyo siyang hayaang patayin ako. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Valencia. Ang unang saksak ay ang paratang ng kanyang inainahan. Ngunit ang ikalawang saksak, ang pinakamasakit, ay ang pagtatakwil ng sarili niyang ama. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking pinagsilbihan niya ng tahimik, habang nilalason na pala ng iba, ay tinitingnan siya ngayon bilang isang halimaw. Dahan-dahang kinuha ni Valencia ang pluma. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Isang nakakatakot na pagkakalmado ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento, tila unti-unting namamatay ang bawat hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Pinirmahan niya ang kanyang kinabukasan, ang kanyang mana at ang kanyang dangal. Pagkatapos ng huling kurit ng pluma, binitawan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen sa mesa ay tila hudyat ng kanyang kamatayan. There. Happy ang ang tanging sabi niya. Ang boses ay patag at walang emosyon. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Bago pa man makaharang si Ramiro, mabilis na hinawakan ni Valencia ang kamay ni Don Esteban. Akala nila ay magmamakaawa siya, ngunit may ibang layunin ang kanyang mga daliri. Sa gitna ng pagpupumiglas ng matanda, naramdaman ni Valencia ang maliit at matigas na bagay sa loob ng bulsa ng coat ng ama, isang maliit na susi na palaging itinatago ni Don Esteban simula nang mamatay ang kanyang tunay na ina. Sa isang mabilis at pino na galaw, nakuha niya ito. Ginoo Kaloy, iintawon ko, hatagi ko og kusog, bulong niya sa kanyang sarili. Get out of this house. Sigaw ni Soledad
habang tinuturo ang pintuan. You are no longer a Del Fierro. You are nothing but a thief. Kalmado siyang naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng mansyon ay tila huling martsa ng isang bilanggo. Nang bumukas ang malaking pinto, ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa kanyang manipis na damit. Ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nagpangatog sa kanya. Sa labas ng gate, nakatayo ang isang grupo ng mga tao. Ang mga kapitbahay, ang mga trabahador sa mansyon, at sa gitna nila ay si Marites. Hawak ni Marites ang isang payong, ang mukha ay puno ng mapait na tuwa habang nakatingin sa basang-basang si Valencia. Ayan na ang kahiya-hiyang anak. Sigaw ni Marites, ang boses ay nangungutya at sadyang pinalalakas para marinig ng lahat. Magnanakaw ni Lason ang sariling ama para sa pera. Wala kang utang na loob, Valencia. Dapat sa'yo mabulok sa kalsada. Hindi lumingon si Valencia. Piniga niya ang maliit na susing nasa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat at magdugo ang kanyang kamay. Ang bawat pangungutya ni Marites ay tila latigos sa kanyang likuran. Ngunit nanatiling diretsyo ang kanyang tingin. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, sa gitna ng dilim at ulan, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Isang lalaking nakatayo, malapit sa isang lumang truck. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na lalim. Kuminto sandali si Valencia. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang susing hawak niya ay hindi lamang para sa isang lumang container. Ito ang susi sa isang nakaraan na pilit ibinaon ni Soledad, isang nakaraan na may kinalaman sa kanyang ina. Nilingon niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang ilaw sa silid ng kanyang ama ay namatay. Isang nakakakilabot na katahimikan ang muling bumalot sa kapaligiran. Alam ni Valencia ang gabi na ito ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti, isang paghihiganti na hindi gagamit ng dahas, kundi ng katotohanang dahan-dahang uubos sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Ngunit paano siya lalaban kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ang kontrabida sa sarili niyang buhay? Isang malakas na kulog ang gumulantang sa gabi, kasabay ng pagbagsak ng isang lumang karatula sa di kalayuan. Sa kanyang paglalakad, tila nararamdaman niya ang bawat matatalim na tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya, naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, ang susing hawak niya ay biglang naging mainit sa kanyang palad, tila nagbababala na ang misteryong bubuksan nito ay mas madilim pa kaysa sa gabing ito. Ang bawat hininga ni Valencia ay may lasa ng alat at kalawang. Ang sikat ng araw sa pantalan ng Cebu ay tila malupit na latigo na humahagupit sa kanyang balat, na sa loob ng maraming taon ay nasanay sa lamig ng aircon at bango ng mamahaling sabon. Ngayon, ang tanging amoy na nakakapit sa kanya ay ang malansang simoy ng dagat, ang usok ng mga dambuhalang barko, at ang sarili niyang pawis na nanunuot sa kanyang suot na kupasing t-shirt. Wala siyang ibang mapuntahan. Ang pangalang Del Fierro na dati ay tila pasaporte niya sa mataas na lipunan ay naging isang sumpa na nagpinid sa lahat ng pinto ng mga hotel at opisina sa lungsod. Sa tulong ng isang dating tauhan ng kanyang ina, na naawa sa kanya, nakakuha siya ng trabaho. Rito hindi bilang isang manager, kundi bilang isa sa mga tagatala at tagaayos ng mga kargamento sa pinakamababang antas. Hoy Valencia, huwag kang tutulala riyan. Hindi ito ang mansyon niyo. Sigaw ng isang kapatas, ang boses ay magaspang at puno ng pangungutya. Yumuko si Valencia at muling binuhat ang isang mabigat na listahan.
Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at may maayos na manicure ay puno na ngayon ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa mga kanto ng mga kahoy na crate. Ngunit hindi ang pagod ng katawan ang pinakamabigat na pasanin niya. Tuwing tanghalian naglalakad siya patungo sa isang sulok ng pier, malayo sa ibang mga trabahador. Binubuksan niya ang kanyang plastik na baunan, isang maliit na bahagi ng bahaw na kanin na may kaunting asin at isang pirasong tuyo. Habang kumakain, naririnig niya ang mga bulungan sa kabilang lamesa. Iyan pala yung anak ni Don Esteban, no sayang ang ganda pa naman, magnanakaw pala budladong. Nabala pa na bulong ng isang babaeng naglalako ng kape na walang iba kundi si Marites. Sadyang dumaan ang babae sa tapat ni Valencia para masiguradong maririnig nito ang kanyang paninira. Kaya pala pinalayas muntik na raw mapatay ang sariling ama. Buti na lang at matapang ang asawa ng Don. Kundi baka matagal na itong naabo sa sementeryo. Hindi kumibo si Valencia. Ipinagpatuloy niya ang pagnguya ng matigas na kanin kahit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marites ay parang buhangin na isinasabog sa kanyang pagkain, ngunit nilunok niya ito. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang lumakas. Nang matapos ang kanyang shift sa paglubog ng araw, dahan-dahang naglakad si Valencia patungo sa gilid ng pantalan. Isang biglang pitik ang naramdaman niya sa kanyang paanan. Ang kanyang tsinelas ay tuluyan ng napigtas. Huminto siya at tiningnan ang kanyang paa na nakatapak na sa maruming semento. Sa sandaling iyon, ang pagod, gutom at pangungutya ay tila sabay-sabay na bumuhos sa kanya. Ngunit sa halip na umiyak, lumuhod si Valencia. Naghanap siya sa paligid hanggang sa makakita ng isang pirasong kinakalawang na alambre. Gamit ang nanginginig, ngunit determinadong mga kamay, binutas niya ang goma ng tsinelas at maingat na itinali ang napigtas na bahagi. Ang alambre ay bumaon sa kanyang daliri, nag-iwan ng guhit ng dugo, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa muli niyang maisuot ang tsinelas. Hindi ako susuko. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng panalangin at panunumpa. Ginoo, ikaw ang saksi ko. Hindi ako susuko. Sa di kalayuan sa anino ng isang nakaparadang truck, isang matangkad na lalaki ang tahimik na nakamasid. Si Gael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Valencia. May hawak siyang radyo at sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang nagtanong. Nandyan ba siya? Anong ginagawa niya? Nag-aayos ng tsinelas. Maikling sagot ni Gael, ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng anumang emosyon. Mukhang matigas ang ulo niya gaya ng sabi niyo. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mong hahayaang makalapit siya sa container 405. Doon nakatago ang huling alaala ni Maria. Utos ng boses sa radyo. Hindi sumagot si Gael. Pinanood niya si Valencia na dahan-dahang naglakad patungo sa pinakadulo at pinakamadilim na bahagi ng pantalan, kung saan nakasalansan ang mga lumang container na tila mga bangkay ng nakaraan. Inilabas ni Valencia ang maliit na susing kinuha niya mula sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay tumatambol ng malakas, tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Huminto siya sa tapat ng isang kinakalawang na container na may numerong halos hindi na mabasa. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa padlock. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang tinig mula sa hukay. Nang bumukas ang mabigat na pinto, ang malakas na paglangit-ngit ng bakal ay gumunit sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Valencia sa loob. Inasahan niya ang amoy ng luma, alikabok at tamag. Ngunit paghakbang niya sa dilim, isang pamilyar na bango ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao, isang halimuyak na matagal na niyang kinalimutan, ngunit agad niyang kinilala.
Amoy ito ng rosas at sampagita. Ang bango ng kanyang ina. Nabitawan ni Valencia ang kanyang flashlight. Sa gitna ng dilim sa loob ng maruming container na iyon, tila naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang pisngi. At doon sa gitna ng mga lumang kagamitan, nakita niya ang isang bagay na nagpaputla sa kanya, isang puting bestido na nakasabit, tila naghihintay sa kanya, at sa paanan nito ay isang tumpok ng mga tuyong bulaklak na tila kalalagay lamang doon kani-kanina lang. Sino ang naglalagay ng mga bulaklak dito? At bakit ang amoy ng kanyang ina ay tila buhay na buhay pa rin sa loob ng libingang ito ng mga sikreto? Ang bawat umaga ay tila isang panibagong pakikipagdigma sa sarili. Sa gitna ng ingay ng mga crane at sigawan ng mga kargador, pilit na hinahanap ni Valencia ang kanyang lugar sa mundong hindi siya kinikilala. Ang bango ng kanyang ina mula sa container kagabi ay tila isang panaginip na pilit niyang hinahawakan isang matamis na alaala na nagsisilbing tanging panangga niya sa mapait na realidad ng pantalan. Ngunit sa ilalim ng init ng araw, ang bango ng sampagita ay mabilis na napapalitan ng amoy ng krudo at pagod. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang ang kanyang mga kamay ay muling humahawak sa magaspang na panulat at listahan ng mga kargamento. Mag-ingat kayo ang kable, mukhang bibigay na. Ang sigaw na yon mula sa malayo ay agad na bumasag sa kanyang pag-isip. Tumingala si Valencia at nakita ang isang dambuhalang crane na nagbubuhat ng isang mabigat na steel container. Ang kable nito ay umiingit isang tunog ng bakal na pilit na humihila sa limitasyon ng kanyang lakas. Sa ibaba ng gumagalaw na kargamento, isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at itim na slacks ang abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Hindi nito napapansin ang panganib na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo. Diyan, dapit. Tana, ang bulong ni Valencia sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi na siya nag-isip. Binitiwan niya ang kanyang mga gamit at tumakbo nang mabilis ang kanyang napigtas na tsinelas na inayos ng alambre ay tila hindi na niya nararamdaman. Ang bawat hakbang niya sa mainit na semento ay puno ng determinasyon. Sa isang iglap tila bumagal ang takot sa paligid. Nakita niya ang pagkapigtas ng unang hibla ng kable. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na hagupit sa hangin. Tabi, umalis kayo riyan. Sigaw ni Valencia habang buong lakas na itinulak ang lalaki. Ang tunog ng dambuhalang bakal na tumama sa semento ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong pantalan. Ang usok at alikabok ay bumalot sa paligid, habang ang mga tao ay nagsigawan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan nakadapa, si Valencia sa sahig, ang kanyang mga siko ay nag-asgas at dumudugo, habang ang lalaking kanyang iniligtas ay nakahiga sa tabi niya hinihingal at gulat na gulat. Dahan-dahang tumayo si Valencia, pinapagpag ang kanyang maruming damit. Ang kanyang puso ay tumatambol sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Tiningnan niya ang lalaki, si Vicente Navarro. Isang makapangyarihang pangalan sa industriya ng transportasyon, isang lalaking ang titig ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Ayos lang ba kayo, sir? Tanong ni Valencia, ang boses ay nanginginig. Ngunit pinipilit na maging matatag. Hindi agad nakapagsalita si Vicente. Tumingin siya sa dambuhalang bakal na ilang pulgada na lamang ang layo sa kanila, at pagkatapos ay tumingin sa babaeng nasa harap niya. Ang nakikita niya ay hindi isang ordinaryong manggagawa sa pantalan. Sa likod ng dumi at pawis, may isang uri ng dangal at tapang sa mga mata ni Valencia na tila pamilyar sa kanya. Iniligtas mo ang buhay ko.
Wika ni Vicente, ang boses ay malalim at puno ng pagkamangha. Sino ka, bakit mo ginawa iyon? Bahagyang napayuko si Valencia. Tungkulin ng kahit sino ang tumulong, sir. Hindi ko kayo pwedeng hayaang mamatay sa harap ko. Kinuha ni Vicente ang kanyang panyo at inabot ito kay Valencia upang ipahid sa kanyang dumudugong siko. Maraming salamat. Hindi sapat ang salita para bayaran ang ginawa mo. Ano ang pangalan mo? Valencia. Valencia del Fierro po. Mahinang sagot niya. Sa pagbanggit ng kanyang apelyido, tila may isang aninong dumaan sa mukha ni Vicente. Ang kanyang mga mata ay kumitid at ang hawak niya sa kanyang panyo ay humigpit. Tumingin siya sa paligid sa mga taong nagsisimula ng mag-usisa bago muling ibinalik ang tingin sa babae. Del Fierro. Ulit ni Vicente, ang tono ng boses ay nagbago mula sa pasasalamat patungo sa isang malalim na pagdududa na hinaluan ng kuryosidad. Anak ka ba ni Esteban? Hindi nakasagot si Valencia. Ang bigat ng kanyang apelyido ay tila muling dumagan sa kanyang mga balikat. Sa halip na sumagot, tumalikod siya at nagsimulang pulutin ang kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang kanyang tsinelas na muling napigtas ay kinaladkad na lamang niya. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Ang tanging sabi niya, bago mabilis na naglakad palayo, iniwan ng isang Vicente Navarro na nakatayo sa gitna ng usok puno ng mga katanungan. Nabalik lamang ang diwa ni Valencia nang maramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Bakit kahit sa ang sulok siya magpunta, ang pangalan ng kanyang ama ay palaging nagiging pader sa pagitan niya at ng ibang tao? Sa malayo mula sa itaas ng isang gusali, nakamasid pa rin si Gael. Nakita niya ang lahat, ang pagligtas, ang pag-uusap, at ang pagtakas ni Valencia. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Nakilala na siya ni Vicente, maikling ulat ni Gael. Nagsisimula na ang mga piraso na magtagpi-tagpi. Sa kabilang linya, isang malamig na tawa ang narinig. Hayaan mo silang maglapit. Ang utang na loob ay isang matalim na kutsilyo, Gael. At si Valencia, hindi niya alam na ang lalaking iniligtas niya ay ang parehong lalaking naging mitsa ng buhay ng kanyang ina. Napahinto si Valencia sa paglalakad nang marinig niya ang tunog ng isang pamilyar na kotse na pumasok sa gate ng pantalan. Isang itim na sedan, ang plaka ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Nang bumukas ang pinto ng kotse, lumabas si Ramiro, suot ang isang mapanuyang ngiti. So ito na pala ang bagong opisina mo, Valencia, amoy isda at kalawang panunula Panunuya ni Ramiro habang lumalapit sa kanya. Sayang, you look so cheap, boy. Cheap. Tiningnan ni Valencia ang kanyang kapatid. Sa labas, ang kanyang mga kamay ay naikom sa galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Vicente Navarro. Sa kanila, ang mukha ay seryoso at madilim. Ramiro, is this how you treat a hero? Malamig na tanong ni Vicente. Ang ngiti sa mukha ni Ramiro ay agad na naglaho na palitan ng isang maputlang gulat. Ang pagtatagpo ng tatlong taong ito sa gitna ng maruming pantalan ay tila isang mitsa na handa ng sumabog. Isang sikreto ang tila nagbabadyang mabunyag, at si Valencia sa gitna ng lahat ay unti-unting napagtatanto na ang kanyang pagkakaligtas kay Vicente ay maaaring ang kanyang pinakamalaking pagkakamali o ang kanyang kaisa-isang alas. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Del Fierro ay tila humihinga ng karangyaan. Ngunit para kay Valencia, ang bawat diamanteng chandelier at makintab na sahig ay tila mga malamig na mata na nakamasid. Habang ang gabi ay bumabalot sa lungsod, ang loob ng mansyon ay punong-puno ng liwanag at halakhak. Isang marangyang dinner party ang idinaraos ni Doña Soledad, isang pagtitipon para sa charity.
na layuning pondohan ang mga batang lansangan, isang perpektong maskara para sa isang babaeng ang puso ay kasing tigas ng marmol sa kanyang sala. Ang amoy ng mamahaling lilis at bagong luto na filet mignon ay sumusuot sa bawat silid, pilit na itinatago ang amoy ng nabubulok na sikreto sa ilalim ng mga pundasyon ng bahay. Suot ang kanyang itim na velvet gown, si Soledad ay parang isang reyna na lumalakad sa gitna ng mga panauhin. Ang bawat ngiti niya ay sukat na sukat, ang bawat salita ay puno ng kunwaring kabutihan. Poor Valencia, buntong hininga ni Soledad sa harap ng kanyang mga kaibigang alta sosyedad habang humahawak sa isang baso ng champagne. I pray for her every single night. Kahit na sinubukan niyang saktan ang kanyang ama, hindi ko pa rin magawang magtanim ng galit. Ang sabi ko nga kay Father, baka ito na ang krus na dapat kong pasanin para sa pamilyang ito. Napakabuti mo talaga, Soledad. Sagot ng isang ginang na may makapal na make-up. Kakaunti na lang ang mga asawang gaya mo na mananatiling matatag sa gitna ng ganyang kahihiyan. Ang utang na loob sa'yo ni Esteban ay hindi na mababayaran. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Soledad. Alam niya ang laro ng hiya. Alam niya kung paano gamitin ang opinyon ng ibang tao para ibaon ang sino mang haharang sa kanyang plano. Sa bawat buntong hininga ng awa mula sa kanyang mga bisita, lalong tumitibay ang kadena na iginagapos niya kay Valencia sa mata ng lipunan. Nang matapos ang tawanan sa ibaba, dahan-dahang umakyat si Soledad patungo sa silid ni Don Esteban. Ang ingay ng party ay unti-unting napalitan ng tunog ng mabibigat na kurtinang hinihipan ng hangin. Sa loob nakaupo ang matanda sa tabi ng bintana, tinitingnan ang dilim sa labas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Esteban, mahal ko, oras na para sa gamot mo. Malambing na sabi ni Soledad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Kinuha niya ang isang maliit na baso ng tubig at isang tableta. Sa bawat pagsubo niya sa asawa, tila unti-unti niyang binubura ang huling hibla ng alaala nito. Valencia. Bulong ng matanda, ang boses ay parang tuyong dahon na nagkakalitikan. Ang asul na notebook, nasaan biglang humigpit ang hawak ni Soledad sa panga ng matanda. Wala na ang notebook na yan, Esteban, at wala na rin ang anak mong magnanakaw. Ako lang ang nandito. Ako lang ang nag-aalaga sa'yo habang ang lahat ay tinalikuran ka na. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Ang paggamit ng utang na loob ay ang paboritong sandata ni Soledad. Pinagmumukha niyang siya ang biktima upang lalong malito ang isipan ng asawa. Nang makitang nakatulog na ang matanda, lumabas siya ng silid at sinalubong si Ramiro sa pasilyo. Mom, we need to talk. Bulong ni Ramiro, ang kanyang mukha ay halatang balisa. I saw Valencia at the pier today. She's working there as a common laborer. But that's not the problem. Nakita ko siyang kasama si Vicente Navarro. Napatigil si Soledad. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kanyang mamahaling lace fan. Vicente, nung ginagawa ng matandang yan sa pantalan, iniligtas daw siya ni Valencia sa isang aksidente. Mom, if Vicente starts helping her, baka mahanap nila ang mga butas sa records ng mga barko. We need to sell the Del Fierro shipping lines fast. Bago pa nila malaman na ginagamit natin ang mga ruta para sa laundering. Mabilis na paliwanag ni Ramiro. Huwag kang padalos-dalos, Ramiro. Malamig na tugon ni Soledad. Ang pagbebenta ng assets ngayon ay magmumukhang kahina-hinala. Kailangan nating palabasin na si Valencia ang nagnakaw ng pondo, kaya tayo napipilitang magbenta. Gamitin mo si Marites. Spread the word na kaya lumalapit si Valencia kay Vicente ay dahil sinusubukan niyang akitin
ang matanda para sa pera. Isang tuso at malupit na plano ang nabubuo sa isipan ni Soledad. Para sa kanya ang buhay ay isang entablado at siya ang direktor. Pabalik na sana si Soledad sa party nang marinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang clutch bag. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. The container is open. She found the scent of the past. The blue notebook is not the only thing you should fear. Ang kulay sa mukha ni Soledad ay biglang naglaho. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa paligid sa mga bisitang masayang nag-uusap, ngunit tila ang bawat dingding ng mansyon ay biglang naging masikip. Sino ang nakakaalam tungkol sa container? At anong nakaraan ang tinutukoy ng mensaheng iyon? Dahan-dahan niyang itinago ang cellphone at pilit na ibinalik ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa ilalim ng kanyang perpektong ayos, isang bitak ang nagsisimulang lumitaw. Ang anino ni Valencia ay tila hindi na lamang isang alaala, kundi isang banta na unti-unting kumakatok sa pintuan ng kanyang binuong kaharian. Nabalik lamang ang diwa ni Soledad nang marinig niya ang tunog ng isang basong nabasag sa ibaba. Isang masamang pangitain na tila nagbabadya na ang katahimikang pinakaiingatan niya ay malapit ng mabasag ng tuluyan. Ang bawat madaling araw sa maliit na silid na inuupahan ni Valencia malapit sa pantalan ay nagsisimula sa parehong ritmo. Ang amoy ng sinangag na niluluto sa kabilang kwarto ay humahalo sa amoy ng dagat, isang senyales na ang mundo ay gising na bago pa man sumikat ang araw. Ang mahinang tunog ng balita mula sa radyong DZ Ma'am na nagmumula sa kabila ng manipis na dingding ay nagsisilbing orasan niya, isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw, mayaman ka man o mahirap. Nakatayo si Valencia sa harap ng isang lumang mesa na gawa sa kahoy. Hawak niya ang isang basahan at pilit na kinukuskos ang isang mansya ng tinta na ayaw matanggal. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at tila may halong pait. Kinukuskus niya ang kahoy ng napakadiin hanggang sa ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamula at magdugo nang hindi niya namamalayan. Sa bawat kuskos tila sinusubukan niyang burahin ang lahat ng paninirang ibinato sa kanya sa mansyon. Ang paglipat ng kanyang emosyon sa bagay na ito ay ang tanging paraan upang hindi siya sumabog. Ang sakit ay hindi na lumalabas sa kanyang bibig, kundi sa kanyang mga kamay. Isang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang diwa. Nang buksan niya ito, tumambad ang anyo ni Vicente Navarro. Ang lalaki ay hindi nasuot ang kanyang barong, kundi isang simpleng polo shirt, ngunit ang awtoridad sa kanyang mga mata ay nananatili. Hindi ko inaasahang makikita ang isang Del Fierro na naglilinis ng sariling opisina sa ganitong oras. Wika ni Vicente, ang boses ay may halong paghanga at lungkot. Hindi na ako isang Del Fierro, Sir Vicente. Ako na lang si Valencia ngayon. Sagot niya habang mabilis na itinatago ang kanyang nanginginig na kamay sa likod. Pumasok si Vicente at inilibot ang paningin sa masikip na silid. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pasasalamat lamang, Valencia. Iniligtas mo ang buhay ko at bilang ganti ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong bawiin ang dangal mo. Mayroon akong 2 lumang barko at 3 truck na hindi na nagagamit. Sila ay sayo na puhunan mo para sa sarili mong kumpanya. Natigilan si Valencia. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kislap na biglang sumulpot sa gitna ng madilim na kalsada. Bakit po ninyo ginagawa ito? Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng iba? Ang sabi ni Soledad, magnanakaw ako. Tumingin ng diretso si Vicente sa kanya.
Nakita ko kung paano mo ako iniligtas ng walang pag-aalinlangan. Ang isang magnanakaw ay hindi itataya ang buhay para sa isang estranghero. Bukod dito, may mga pagkakamali sa nakaraan na kailangan kong itama. Ang huling pangungusap ni Vicente ay tila may subtext na hindi pa kayang intindihin ni Valencia. Ngunit hindi na niya tinanong pa. Sa tulong ni Vicente na itatag niya ang V Logistics, isang maliit na kumpanya na nagsimula sa mga lumang kagamitan. Ngunit may pundasyong gawa sa puot at pangarap. Dito rin mas lalong naging malapit si Gael sa kanya. Si Gael ang naging tagapamahala ng kanyang mga kargamento sa pantalan. Isang hapon habang si Valencia ay abala sa pag-aayos ng mga papeles. Sa ilalim ng isang sikat ng araw na tila nakakapaso lumapit si Gael at tahimik na ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ni Valencia upang hindi ito masunog ng init. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa, mahinang sabi ni Gael. Ang kanyang paghinga ay malapit sa tenga ni Valencia, isang distansyang lumilikha ng kakaibang kaba sa dibdib ng babae. Tumingala si Valencia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Salamat Gael, pero kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ako ang taong iniisip nila. Hindi ka dapat humihingi ng tawad sa pagnanais mong mabuhay, Valencia. Sagot ni Gael na inuulit ang mga salitang tila nagpapatatag sa nagigibang pader ng loob ni Valencia. Nakita kita noon pa man. Nakita kita nung ikaw pa ang anino sa mansyon. At nakikita kita ngayon. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong tunay na tumingin sa kanya, hindi bilang anak ni Don Esteban, hindi bilang kaaway ni Soledad, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng hustisya. Ang simpleng paghawak ni Gael sa kanyang kamay upang kunin ang panulat ay nagdulot ng isang matamis na kirot sa kanyang puso. Isang ligtas na kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon lumuhod si Valencia sa harap ng isang maliit na altar sa kanyang silid. Ang amoy ng kandilang natutunaw ay humahalo sa amoy ng ulan sa yero. Ginoo, salamat sa gamay nga hayag. Panginoon, salamat sa maliit na liwanag bulong niya. Sa Bisaya ang kanyang dila ay bumabalik sa wika ng kanyang pagkabata kapag siya ay lubos na nangungulila. Hatagi ko og kaisog sa pag-atubang sa ugma. Bigyan mo ako ng katapangan sa pagharap sa bukas. Ang kanyang unang malaking kontrata ay dumating makalipas ang isang linggo. Isang pag-asa na tila regalong nahulog mula sa langit. Nakangiti si Valencia habang tinitingnan ang pinirmahang dokumento. Sa wakas, mayroon na siyang puhunan para bawiin ang ama. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang isang pamilyar na tao sa labas ng kanyang maliit na opisina. Si Marites, ang kamamang musawad ng kamera na bombero, ay may dalang kamera at nakasilip sa bintana. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Valencia. Ang tagumpay na ito ay tila isang matamis na pain at alam niyang hindi hahayaan ni Soledad na mamukadkad ang kanyang mga pangarap ng ganoon kadali. Isang malakas na tunog ng sirena sa malayo ang bumasag sa katahimikan ng gabi, tila isang babala na ang bagyong kanyang tinatakasan ay kasalukuyan na palang nagbabago ng direksyon patungo sa kanya. Ang bawat pirma sa isang kontrata ay tila isang matamis na paghihiganti, ngunit para kay Valencia ito ay lasang asukal na nilalanggam na ng panganib. Sa loob ng isang buwan, ang V Logistics ay naging isang tinik sa lalamunan ng Del Fierro Shipping Lines. Hindi sa laki ng kumpanya, kundi sa bilis at katapatan ng serbisyo nito na unti-unting humahakot sa mga dating kliyente ng kanyang ama. Isang hapon sa isang boardroom sa gitna ng lungsod, nagkatapat ang magkabilang panig.
Nakaupo si Valencia sa dulo ng mesa, suot ang isang simpleng puting blusa na maayos na naplantsa, habang sa kabilang dulo ay si Ramiro na halos pumutok na ang ugat sa leeg sa sobrang galit. Naroon din si Mr. Sai, ang pinakamalaking exporter ng asukal sa rehiyon, na siyang nagpatawag ng bidding. "This is ridiculous, Mr. C." Asik ni Ramiro, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. "You are choosing a startup over a legacy company. We have the history. We have the name." Habang itong si Valencia, wala siyang kahit anong track record maliban sa pagiging, well, a disgraced daughter. Hindi kumibo si Valencia. Hinayaan niyang ang katahimikan ang maging kalasag niya. Tumingin siya kay Mr. C, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matalim. "Names don't deliver goods on time, Mr. Sai." Maingat na wika ni Valencia. "History doesn't fix a broken engine in the middle of the sea. I offered you a transparent tracking system and personal accountability. Something the Del Fierro shipping has forgotten because they were too busy protecting their image." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paghinga ni Ramiro na tila isang hayop na nakakulong. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Mr. C at inilahad ang kamay kay Valencia. "I like your guts, Hija. Integrity is a rare currency these days. The contract is yours." Anang matanda. Nang lumabas sila ng gusali, hinarang ni Ramiro si Valencia sa parking lot. Ang init ng semento ay tila sumisingaw kasabay ng galit ng lalaki. "You think you won Badano na pomad?" Bulong ni Ramiro, ang muka ay malapit na malapit sa kay Valencia. "You just painted a target on your back. Do you really think Soledad will let this pass? Inagawan mo kami ng milyon-milyong kontrata? Hindi mo lang kami kinalaban, Valencia. Pinukay mo ang sarili mong libingan." "Then start digging, Ramiro." Sagot ni Valencia, ang kanyang boses ay tila yelo. "Dahil kapag natapos na ako, hindi lang kontrata ang mawawala sa inyo. Pati ang maskarang suot nyo tutuklapin ko." Nang gabing iyon, upang ipagdiwang ang tagumpay ni Yaya ni Gael, si Valencia na kumain sa isang maliit na kainan sa tabing dagat. Hindi ito mamahalin. Ang mga lamesa ay gawa sa kawayan at ang tanging ilaw ay mula sa mga gasera at sa buwan na nakasilip sa likod ng mga ulap. Ang amoy ng inihaw na pusit at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng kawayan ay nagbigay kay Valencia ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. "Hindi ko akalaing makakaya ko buntong pinyanaw." Buntong hininga ni Valencia habang nakatingin sa dagat. "Salamat, Gael. Kung wala ka sa pantalan para bantayan ang mga kargamento, baka nadaya na ako ni Ramiro." "Trabaho ko yon, Pakpilab," sagot ni Gael. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Valencia ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Isang kamay ang inabot ni Gael upang ayusin ang isang hibla ng buhok na humaharang sa muka ng babae. Ang kanyang balat ay bahagyang dumampi sa pisngi ni Valencia, isang pagdampi na tila nagdulot ng kuryente sa buong katawan nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, iniabot ni Gael ang pitsel ng tubig upang salinan ang baso ni Valencia. Dahil sa init ng gabi, nakatupi ang mga manggas ng kanyang t-shirt. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, napansin ni Valencia ang isang marka sa braso ni Gael. Isang tattoo. Ito ay isang imahe ng isang angkla na nakapulupot ang isang ahas, isang partikular na simbolo na nakita na ni Valencia noon. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Naalala niya ang blue notebook ng kanyang ina na paminsan-minsan ay nabubuklat niya noong bata pa siya. Sa isa sa mga pahina nito, may guhit ng parehong-parehong simbolo. Ang simbolo ng grupong sangkot sa lihim na operasyon sa bumbero ng Cebu, 10 taon na
ang nakalilipas. Gael, bulong ni Valencia ang kanyang boses ay biglang naging paos. Saan galing ang tattoo na yan? Napansin ni Gael ang pagbabago sa tono ni Valencia. Agad niyang ibinaba ang kanyang manggas. Ang kanyang muka ay biglang naging blangko at malamig, gaya ng unang pagkakataon na nakita siya ni Valencia sa ulan. Alaala lang ito ng nakaraan na dapat nang kalimutan. Maikling sagot ni Gael bago umiwas ng tingin. Ang matamis na tagumpay kanina ay biglang naging mapait. Ang pakiramdam ng ligtas na kilig ay napalitan ng isang nakakakilabot na hinala. Sino ba talaga si Gael? Bakit ang taong pinagkakatiwalaan niya ay may marka ng mga taong sumira sa buhay ng kanyang ina? Habang pauwi sila, binalot sila ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Tumingin si Valencia sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nagmamasid sa kanya sa dilim. Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid, isang envelope ang nakasandal sa kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Pagbukas niya isang larawan ang nalaglag larawan ni Gael, nakausap si Soledad. Sa isang madilim na eskinita, ilang gabi lamang ang nakakalipas. Ang susing hawak ni Valencia sa kanyang bulsa ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila may hawak na kutsilyo sa likod. At sa gitna ng digmaang ito, napagtanto ni Valencia na ang pinakamalaking kalaban niya ay hindi ang mga taong lantaran siyang kinamumuhian, kundi ang taong pinahintulutan niyang makapasok sa kanyang puso. Ang araw na yon ay dapat sana ay simula ng kanyang ganap na paglaya. Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Cebu, nakatayo si Valencia sa harap ng kanyang unang bulto ng mga kargamento para kay Mr. Sai. Ang puting truck na may tatak na V Logistics ay tila isang simbolo ng kanyang pagsisikap, isang matigas na sagot sa lahat ng nang maliit sa kanya. Ang amoy ng dagat ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila pumapalakpak sa kanyang tagumpay. Hawak ni Valencia ang kanyang listahan, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang lumang rosaryo na pagmamay-ari ng kanyang ina, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga sandaling gusto na niyang sumuko. Handa na ang lahat. Valencia. Wika ni Gael habang lumalapit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig na hindi napansin ni Valencia dahil sa sobrang kagalakan. Ang container 405 ay nakasalang na. Ikaw na lang ang hinihintay para sa huling inspeksyon. Ngumiti si Valencia. Salamat Gael. Pagkatapos nito makukuha ko na ang unang bayad. Makakakuha na ako ng mas maayos na abogado para kay Papa. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa patungo sa truck, ang katahimikan ng pantalan ay biglang binasag ng sunod-sunod na sirena. Ang pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagmistulang mga mapanuring mata na tumatago sa usok at alikabok. Sa loob ng ilang segundo, ang paligid ng V Logistics ay napalibutan ng mga armadong lalaki. Anong nangyayari? Tanong ni Valencia, ang kanyang puso ay biglang tumambol ng napakabilis. Gael, bakit sila nandito? Hindi sumagot si Gael. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Valencia, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa papalapit na opisyal. Valencia del Fierro. Ang boses ng isang kapitan ay umaling-aungaw. Mayroon kaming report na ang kargamentong ito ay naglalaman ng mga ilegal na kontrabando. Kailangan naming buksan ang container 405. Hindi maaari, tela at asukal lang ang laman niyan, sigaw ni Valencia. Siniyasat namin yan kagabi. Buksan ang container, pwedeng need utos ng kapitan. Ang tunog ng pagtanggal sa padlock ay tila isang hatol ng bitay
para kay Valencia. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng bakal, hindi mga balot ng tela ang tumambad. Sa likod ng mga sako ng asukal ay may mga itim na bag na punong-puno ng mapuputing pulbos. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Tila nawalan ng hangin sa paligid ni Valencia. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napahawak siya sa gilid ng truck para hindi matumba. Hindi sa akin, yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagmamakaawa. Lumingon siya kay Gael, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya, ng susi. Gael, sabihin mo sa kanila, kasama kita kagabi. Alam mong malinis ang kargamentong ito. Dahan-dahang humakbang si Gael pasulong. Ngunit hindi siya lumapit kay Valencia para aluin ito. Sa halip kinuha niya ang isang logbook mula sa kanyang likuran at iniabot sa kapitan. Sir, narito ang mga records, ama na bobombo. Malamig na wika ni Gael. Ang bawat salita niya ay tila isang balaraw na tumatagos sa puso ni Valencia. Miss Del Fierro ang may hawak ng master key kagabi. Siya ang huling pumasok sa container bago ito isara. Napansin ko rin ang ilang kahina-hinalang galaw niya pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Napatitig si Valencia kay Gael. Ang lalaking ipinagtanggol siya, ang lalaking nagpatuloy sa kanya sa dilim, ay siya mismong humuhukay ng kanyang libingan sa harap ng lahat. Ang larawang natanggap niya kagabi, ang pakikipag-usap ni Gael kay Soledad, ay biglang nagkaroon ng malupit na kahulugan. Gael, bakit bulong ni Valencia? Ang sakit ay hindi na sapat na tawaging pait. Ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pinagkatiwalaan kita. Trabaho lang, Valencia. Sagot ni Gael nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Huwag mong gawing personal. Masyado kang naging kampante. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na pinupusasan ng mga pulis ang kanyang nanginginig na mga kamay, nagkaroon ng kaguluhan. Sa paghila sa kanya, ang rosaryong nasa kanyang leeg ay napatid. Ang bawat butil nito ay nagkalat sa sahig at ang krus na pilak ay bumagsak ng diretsyo sa putikan na may halong langis at dumi ng pantalan. Tiningnan ni Valencia ang kanyang rosaryo, ang huling alaala ng kanyang ina, na ngayon ay niyuyuraka na ng mga bota ng mga pulis. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, ang bawat hininga ay isang pagsusumamo na. Sana ay magising na siya mula sa bangungot na ito. Diyan na siya, ang anak na walang hiyang magnanakaw, drug pusher na rin ngayon. Maririnig ang boses ni Marites mula sa malayo habang kumukuha ng video. Ayan ang napala mo, Valencia. Akala mo makakalusot ka sa kasamaan mo? Habang isinasakay siya sa patrol car, nakita ni Valencia sa dikalayuan ang isang itim na kotse. Nakababa ang bintana nito at doon ay nakita niya si Soledad. Ang kanyang inainahan ay may hawak na baso ng juice, nakangiti ng matamis habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Ang tagumpay ni Soledad ay kumpleto na. Ginoo, nasaan ka? Ang huling bulong ni Valencia bago isara ang pinto ng sasakyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti ng isang taong nawalan na ng lahat, kahit ang sarili niyang pag-asa. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang lamig ng bakal ng posas ay nanuot sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang loob. Sa unang pagkakataon, ang switch ng emosyon ni Valencia ay opisyal na napatay. Ang babaeng nangarap at nagtiwala ay namatay na sa tabi ng kanyang nadurog na rosaryo. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniwan ang bawat pangarap na binuo ni Valencia, na ngayon ay tila abo na lamang na tinatangay ng hangin ng Cebu. Ang bawat patak ng tubig mula sa dulo ng gripo sa loob ng selda ay tila isang
nakakabinging tunog ng orasan sa gitna ng hating gabi. Malamig ang semento, nanunuot ang amoy ng luma at seryosong klase ng bleach na ginamit upang linisin ang mga bakas ng dumi. Ngunit hindi nito kayang takpan ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Valencia sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga anino ng rehas na gumuguhit sa sahig. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang pako na nagbabaon sa kanya sa isang hukay na wala ng labasan. Nanatiling tahimik ang lahat, isang katahimikang tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa malamig na sahig ng pasilyo ay biglang gumunit sa katahimikan. Ang bawat hakbang ay may ritmong nakakatakot, marahan tiyak at puno ng kapangyarihan. Valencia, look at you. Masyadong maluwag yata ang suot mong orange para sa isang Del Fierro. Ang boses ni Soledad ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ni Valencia. Nakatayo ang kanyang ina-inahan sa labas ng rehas, suot ang isang mamahaling silk scarf at ang kanyang walang kamatayang mga perlas. Isang malupit na kabalintunaan ang babaeng nagpapakain sa kanya ng dusa ay mukhang isang anghel sa harap ng madilim na selda. Huwag mong sayangin ang laway mo, Soledad. Mahinang wika ni Valencia, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya tumingin sa babae. Nakuha mo na ang lahat. Bakit narito ka pa? Narito ako dahil napakabuti kong tao, Hija. Tawa ni Soledad, isang tawang walang kasing pait. I brought you a gift. Isang pagkakataon para makalaya. Pirmahan mo ang dokumentong ito, isang ganap na pagtalikod sa lahat ng ari-arian ng mga Del Fierro at isang kasunduan na aalis ka ng bansa at hinding-hindi na babalik. In exchange, I will make the charges disappear. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para palabasin na nagkamali lang ang mga pulis. Dahan-dahang itinaas ni Valencia ang kanyang tingin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pait. At si Papa, hahayaan ko siyang mamatay sa mga kamay mo habang ako ay nagpapakasaya sa ibang bansa. Your father is already gone, Valencia. Ang isipan niya ay isang blangkong papel na ako na ang sumusulat, pang-uuyam ni Soledad habang inilalapit ang kanyang mukha sa rehas. Huwag mong gawing mas mahirap ang buhay mo. Look at this place. Amoy ihi, amoy dusa. Dito ka ba tatanda? Think of your future. Pirmahan mo na ito at bukas na bukas, nasa eroplano ka na. Isang nakakatakot na pagkatahimik ang namayani sa pagitan nila. Ang bawat segundo ng pag-iisip ni Valencia ay tila isang habang buhay na dusa para kay Soledad na naghihintay ng kanyang sagot. Ngunit sa halip na kuhanin ang ballpen, dahan-dahang tumayo si Valencia at lumapit sa rehas. Mas gusto ko pang mabulok dito na alam kong malinis ang konsensya ko kaysa maglakad sa laya na ang bawat hakbang ko ay utang sa demonyong gaya mo. Ang bawat salita ni Valencia ay tila isang sampal sa mukha ni Soledad. Ang ngiti ni Soledad ay biglang naglaho na palitan ng isang pangit na galit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maskara. Then rot here. Huwag kang iiyak sa akin kapag nalaman mong ang kumpanya mo ay wala na at ang isang taong pinagkatiwalaan mo ay kasama ko nang nagdiriwang ng tagumpay. Gael is mine, Valencia. He always was. Nang umalis si Soledad, ang tunog ng kanyang mga takong ay dahan-dahang naglaho, iniwan si Valencia sa muling pagyakap ng kadiliman. Napalugmok ang bida sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at itinukod ang kanyang noo sa malamig na semento.
Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ginoo, ayaw ko pasagdi. Panginoon, huwag mo akong pabayaan, bulong niya sa Bisaya. Ang bawat salita ay putol-putol at tila hinuhugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Wala na ko'y lain, ikaw na lang ang nakahibalo sa tinuod. Hatagi ko og kusog, bisan gamay lang. Wala na akong iba. Ikaw na lang ang nakakaalam ng totoo. Bigyan mo ako ng lakas, kahit kaunti lang. Ang kanyang panalangin ay hindi humihingi ng himala upang mabuksan ang rehas. Humihingi siya ng lakas upang hindi lamunin ng dilim ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad, ang sugat na iniwan ng susi noong nakaraang gabi. Ang sakit na iyon ang nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na mayroon pa siyang laban. Nabalik lamang ang diwa ni Valencia nang marinig niya ang tunog ng mabigat na pintuan sa dulo ng pasilyo na muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang tunog ng takong ni Soledad. Ito ay ang mabigat at tila nag-aalinlangang hakbang ng isang lalaki. Isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang selda. Hindi ito si Gael. Hindi rin ito ang mga pulis. Valencia, kailangan nating mag-usap. Ang boses ay kay Vicente Navarro. Ang lalaking iniligtas niya, ang lalaking akala niya ay kanyang kakampi, ay nakatayo doon na may dalang isang lumang envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang lihim na tila kayang gumuho sa buong mundo ni Valencia. Ang bawat paghinga ni Valencia sa loob ng masikip na silid ng dalaw ay tila may kasamang alikabok at amoy ng kalawang. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa na puno ng mga gasgas, mga bakas, ng libu-libong kwento, ng dusa na dumaan bago ang sa kanya. Ang tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame ay tila isang pagod na hininga, paulit-ulit, nakakabaliw. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Vicente Navarro. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad, ay tila nababalutan ngayon ng isang makapal na ulap ng pagsisisi. Inilabas niya ang isang lumang envelope, kupas na ang kulay nito at dahan-dahang itinalop sa ibabaw ng mesa. Hindi ako narito para bigyan ka ng huwad na pag-asa, Valencia. Ang boses ni Vicente ay mahina, tila nanggagaling sa isang malalim na balon. Narito ako dahil ang utang na loob ko sa iyo ay hindi na sapat para patahimikin ang budhi ko. Tinitigan ni Valencia ang lalaki. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabigat. Bakit, Sir Vicente, ano ang kinalaman niyo sa lahat ng ito? Bakit tila pasan niyo ang mundo sa tuwing titingin kayo sa akin? Ipinikit ni Vicente ang kanyang mga mata. At sa isang sandali, tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Ang ina mo, si Maria, hindi siya namatay sa isang simpleng aksidente sa dagat Valencia. Ang bawat salitang binitawan ni Vicente ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Valencia. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at upang pigilan ito, hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng plastik na mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Bulong ni Valencia. 10 taon na ang nakalilipas ang Del Fierro Shipping ay nabaon sa utang. Si Soledad, siya ang nakaisip ng paraan para maisalba ang kumpanya. Pumasok siya sa isang mapanganib na transaksyon, pagpupuslit ng mga ilegal na kargamento sa ilalim ng mga pangalan ng inyong mga barko. Daddy. Paliwanag ni Vicente, ang bawat hininga niya ay mabigat.
Ako ang kanyang naging katuwang. Ako ang nagbigay ng mga ruta, ako ang nagtago ng mga records. Kami ay magkasosyo. Huminto sandali si Vicente, tila nahihirapang huminga. Nalaman ito ni Maria. Noong gabing nawala siya, hinarap niya kami. Sinubukan niyang kumbinsihin si Esteban na itigil ang lahat, pero hindi siya pinakinggan ng iyong ama dahil sa takot kay Soledad. At noong gabing iyon, sa gitna ng isang bagyo, sa pampang ng Cebu, isang aksidente ang nangyari. Nakita ko ang lahat, Valencia. Nakita ko kung paano hinayaan ni Soledad na lamunin ng dagat ang iyong ina habang ako, nanatiling nakatayo lang sa gilid takot na mawala ang aking kayamanan at dangal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Valencia na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang kabalintunaan ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang dibdib. Iniligtas niya ang buhay ng lalaking kasabwat sa pagpatay sa kanyang ina. Ang sakripisyo niya sa pantalan ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Kaya niyo ba ako tinulungan sa V-Logistics? Tanong ni Valencia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Para hugasan ang mga kamay ninyo na puno ng dugo ng ina ko. O, pag-amin ni Vicente habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Akala ko ay mababayaran ko ang kasalanan ko sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo. Pero nang makita kitang nakakulong dito dahil sa parehong bitag na ginamit namin noon, napagtanto ko na walang halaga ng pera ang makakatubos sa akin. Initulak ni Vicente ang envelope palapit sa salamin. Lahat ng ebidensya ng transaksyon namin ni Soledad, 10 taon na ang nakalilipas ay narito. Ang mga pirma niya, ang mga pekeng records, pati ang mga huling salita ni Maria na naitala ko sa isang lumang tape recorder. Gamitin mo ito, Valencia. Iyan ang susi mo sa kalayaan at ang magiging rehas ni Soledad. Kinuha ni Valencia ang envelope. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng isang buhay. Tiningnan niya si Vicente, hindi nang may pasasalamat, kundi nang may malalim na pagkaawa. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Sir Vicente, wika ni Valencia. Ang paghingi ng tawad ay madali, pero ang pagbabalik ng buhay na kinuha niyo ay imposible. Alam ko, sagot ni Vicente. Kaya naman paglabas ko sa pintong ito, tutuloy ako sa presinto para isuko ang sarili ko bilang testigo. Tatanggapin ko ang anumang karma na nararapat sa akin. Nang makaalis si Vicente, nanatiling nakaupo si Valencia sa loob ng madilim na silid. Binuksan niya ang envelope at doon ay nakita niya ang isang maliit na larawan ni Maria, ang kanyang ina nakangiti. Sa harap ng dagat ang buhok ay hinhipan ng hangin. Dahan-dahang hinaplos ni Valencia ang mukha ng ina sa larawan. Isang mainit na luha ang pumatak sa plastik na envelope. Sa sandaling iyon ang kanyang panalangin ay hindi na para sa kanyang sarili. Malapit na bulong niya. Nabalik lamang ang diwa ni Valencia nang marinig niya ang tunog ng radyo sa dulo ng pasilyo. Isang balita ang binabasa, isang malaking sunog ang nagaganap sa isa sa mga warehouse ng Del Fierro sa Pantalan. Isang sunog na tila naglalayong burahin ang anumang ebidensyang natitira. Alam ni Valencia hindi titigil si Soledad hanggat hindi siya tuluyang nagiging abo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang anino na pwedeng apakan. Hawak na niya ang apoy na susunog sa kaharian ng kanyang inainahan. Bago siya ibalik sa kanyang selda, lumapit sa kanya ang isang guard at may ibinigay na maliit na piraso ng papel. May nag-abot nito para sa'yo kanina sa gate, sabi ng guard. Binuklat ni Valencia ang papel. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang sulat ng kanyang ama. Ang asul na notebook, nasa ilalim ng sako ng bigas sa lumang kusina. Marites knows. Run, Valencia. Run.
Nanlaki ang mga mata ni Valencia. Ang kanyang ama sa gitna ng pagkalimot ay nagawang mag-iwan ng isang huling sandata. Ang laban ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Ang bawat hampas ng ulan sa yero ng mansyon ay tila mga daliri ng nakaraan na pilit kumakatok sa mga bintanang matagal nang nakapinid. Sa loob ng madilim na kusina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mahinang aandap-andap na bumbilya sa kisame. Ang amoy ng bawang patis at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas. Nakaupo si Marites sa isang maliit na bangko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng maligamgam na kape. Ang tunog ng DZMM radio mula sa kabilang kwarto ay nagbibigay ng ulat tungkol sa papalapit na bagyo, ngunit ang mas malakas na bagyo ay ang namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya isang mabuting tao, alam yon ni Marites. Sa loob ng maraming taon siya ang naging mata at tainga ni Soledad, ang tagapaghatid ng mga tsismis na sumira sa dangal ni Valencia. Ngunit ang bawat salitang ibinato niya ay tila naging mga bato na ngayon ay bumabalik sa kanya, bumibigat sa kanyang konsensya. Isang mahinang kalabog mula sa itaas ang nagpatayo sa kanya. Dahan-dahan siyang umakyat, ang bawat baitang ng hagdan ay umiingit sa ilalim ng kanyang bigat. Nang marating niya ang silid ni Don Esteban, tumambad sa kanya ang matanda. Hindi ito ang Don Esteban na tulala at walang malay. Nakatayo ito sa gitna ng silid, ang mga mata ay nanlilisik, hawak ang isang asul na notebook na puno ng alikabok. Marites. Ang boses ng matanda ay pause, ngunit may linaw na matagal nang nawala. Ibibigay mo ito kay Valencia. Huwag mong hahayaang makuha ito ng demonyong yon. Don Esteban, gising po ba kayo? Bulong ni Marites, hindi makapaniwala. Ang memorya ay tila agos ng dagat, Marites. Minsan ay lumalayo, pero laging bumabalik. Wika ni Don Esteban habang iniabot ang notebook sa nanginginig na mga kamay ng katulong. Nandito ang lahat. Ang mga transaksyon, ang mga pangalan, at ang katotohanan tungkol kay Maria. Takbo na bago pa siya dumating. Bago pa makasagot si Marites, narinig nila ang tunog ng sasakyan na pumasok sa gate. Ang malamig na takbo ng makina ni Soledad ay tila isang babala ng kamatayan. Sa takot, mabilis na isinilid ni Marites ang asul na notebook sa loob ng kanyang suot na apron at patakbong bumaba patungo sa dirty kitchen sa likod ng mansyon. Doon sa gitna ng mga masikip na lutuan at amoy ng uling, naghahanap siya ng mapagtataguan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol sa kanyang tenga. Nakita niya ang isang malaking sako ng bigas sa sulok malapit sa isang lumang kalan. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo, binutas niya ang ilalim ng sako at ibinaon doon ang asul na notebook. Sinisiguradong natatakpan ito ng mga butil ng bigas. Ginoo, pasaylo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Bulong ni Marites, isang maikling panalangin ng pagsisisi na hinaluan ng takot. Marites, nasaan ka? Ang boses ni Soledad ay umaling aungaw sa buong bahay, malamig at mapang-utos. Dahan-dahang lumabas si Marites. Mula sa kusina, pinapagpag ang kanyang mga kamay na may bahid ng alikabok ng bigas. Sinalubong siya ni Soledad sa pasilyo. Ang ina-inahan ni Valencia ay suot ang isang itim na kapote. Ang kanyang muka ay basa ng ulan at ang kanyang mga mata ay tila mga matalim na kutsilyo na tumutusok sa kaluluwa ni Marites. Bakit ka narito sa kusina? At bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Soledad habang dahan-dahang lumalapit. Naghahanda lang po ako ng tsaa para sa inyo, ma'am, sagot ni Marites. Iniiling ang kanyang ulo upang hindi makita ang kanyang panginginig. Nasaan ang asul na notebook ni Esteban ni Champostieve?
Papalimanan, diretsong tanong ni Soledad. Alam kong kinuha niya iyon mula sa safe kanina. At alam kong ikaw ang huling pumasok sa silid niya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo ma'am pagsisinungaling ni Marites kahit tila sasabog na ang kanyang dibdib sa kaba. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Soledad. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo at kinuha ang isang matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng karne. Hindi niya ito itinaas ng agresibo, sa halip ay maingat niya itong pinunasan gamit ang isang malinis na basahan. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Alam mo Marites, ang katapatan ay parang bigas. Kapag may halong bukbok, kailangang itapon. Wika ni Soledad, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado ngunit puno ng panganib. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ibigay mo sa akin ang notebook o baka masunog ang kusinang ito kasama ka. Tumingin si Marites sa sako ng bigas sa sulok. Ang kanyang gintong sandali ay dumating nang maalala niya ang isang maliit na laso na nahanap niya sa loob ng notebook. Kanina isang laso na suot ni Valencia noong bata pa ito, noong siya pa ang nag-aalaga rito. Ang pagmamahal na matagal na niyang ibinaon sa tsismis ay biglang nag-alab. Wala sa akin ang notebook, ma'am. Matapang na sagot ni Marites kahit nanginginig ang kanyang boses. At kahit patayin niyo pa ako, hindi niyo mababago ang katotohanang nakasulat doon. Nagdilim ang mukha ni Soledad. Ang kutsilyong hawak niya ay humigpit ang kapit. Ngunit bago pa siya makahakbang, pasulong isang malakas na kidlat ang gumulantang sa paligid. Kasunod ang isang nakakabinging kulog na yumanig sa buong mansyon. Kasabay nito ang lahat ng ilaw ay namatay. Sa gitna ng ganap na kadiliman, narinig ni Soledad ang mabilis na pagtakbo ni Marites patungo sa pinto sa likod. Ramiro, huwag mong hayaang makatakas ang babaeng yon, sogsek tamal. Sigaw ni Soledad sa dilim. Habang nagtatakbo si Marites sa ilalim ng malakas na ulan, dala ang sikreto ng mga Del Fierro. Napagtanto niya na ang kanyang buhay ay nakasalalay na ngayon sa bilis ng kanyang mga paa. Ngunit may isa pang problema sa kanyang pagmamadali. Napansin niyang ang susing nakasabit sa kanyang leeg. Ang susing magbubukas sa tunay na katotohanan ng container ay nawawala. Saan nahulog ang susi? At paano makukuha ni Valencia ang notebook kung ang mansyon ay kasalukuyan ng kinukubkob ng puot ni Soledad? Ang bawat kalansing ng susi ng warden sa bakal na rehas ay tila isang tinig na nagpapagising kay Valencia mula sa isang mahabang bangungot. Hindi niya inaasahan ang balitang natanggap, may nagpiyansa sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang suot niyang orange na uniforme ay pinalitan na niya ng kanyang lumang puting blusa. Nangainim na ngayon ay maluwag na sa kanya dahil sa laki ng ipinayat niya sa loob ng selda. Ang labas ng kulungan ay binabalot ng amoy ng basang aspalto at usok ng mga sasakyan. Isang manipis na ambon ang dumadampi sa kanyang mukha, tila isang malamig na halik ng pagsisisi mula sa langit. Sa tapat ng gate nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Nakasandal doon si Gael, suot ang kanyang itim na jacket. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang isang kamay ay nakapasok sa kanyang bulsa. Nanigas si Valencia. Ang kanyang unang udyok ay tumakbo, palayo, sumigaw o saktan ang lalaking naging mitsa ng kanyang pagkakakulong. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Valencia halos pabulong. Bakit mo ako inilabas pagkatapos mo akong ibaon sa hukay? Hindi agad sumagot si Gael. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat na tila pasan niya ang buong daigdig. Huminto siya sa harap ni Valencia, sapat na malapit upang maramdaman nila ang init ng paghinga ng isa't isa
sa gitna ng malamig na ambon. Pumasok ka muna sa loob. Delikado rito. Maraming mata ni Soledad ang nakamasid. Malamig na wika ni Gael. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay naging isang pader na hindi matibag. Tinitigan ni Valencia ang kamay ni Gael na nakahawak sa manibela, ang kamay na may tattoo ng angkla at ahas. Napansin niya ang panginginig ng mga daliri ng lalaki, isang detalyeng hindi mo mapapansin kung hindi mo siya kilala ng malalim. Ipinagpalit mo ako kay Soledad. Panimula ni Valencia, ang kanyang boses ay tila isang matalim na sinulid na humihiwa sa hangin. Ang lahat ng pinagsamahan natin sa pantalan. Ang mga gabing akala ko ay nakita mo ako. Lahat ba yon ay bahagi lang ng laro? Itinigil ni Gael ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang malungkot na musika. Hindi ko ginusto ang mangyari, Valencia, wika ni Gael habang nakatitig sa malayo. Hinawakan ni Soledad ang kaisa-isang kahinaan ko. Ang aking ina. Ikinulong niya ang nanay ko sa isang mental institution at pinagbantaang papatayin kapag hindi ako sumunod sa bawat utos niya. Humarap si Gael kay Valencia at sa unang pagkakataon, nakita ni Valencia ang mga luha sa mga mata ng lalaking inakala niyang walang pakiramdam. At may isa pa, isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang kulungan. Kinuha ni Gael ang kanyang pitaka at inilabas ang isang lumang litrato. Isang larawan ni Don Esteban noong kabataan nito kasama ang isang babaeng taga-probinsya na may simpleng kagandahan. Anak ako ni Esteban Valencia. Anak sa labas, ang boses ni Gael ay nabasag. Kapatid mo ako sa ama. Iyon ang dahilan kung bakit ako kinuha ni Soledad. Ginamit niya ang pagkauhaw ko sa pagkilala ng isang ama para gawin akong isang asasin ng sarili kong pamilya. I promised her I'd destroy you so she'd let me meet our father. But I didn't know it would hurt this much to see you break. Tila gumuho ang mundo ni Valencia sa narinig. Ang lalaking sinimulan na niyang mahalin, ang lalaking naging sandigan niya, ay ang dugong hindi niya akalaing magiging kaagaw niya sa lahat. Ang tanikala ng tungkulin at lamat ng nakaraan ay nagsanib upang durugin ang huling hibla ng kanyang puso. Kapatid, bulong no samat. Bulong ni Valencia. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang bibig na nauwi sa isang mahinang hikbi. Ang galing ni Soledad. Pinag-away niya ang dalawang anak ng lalaking pinakamamahal niya habang siya ang nanunood sa itaas. Sa gitna ng sakit na ramdaman ni Valencia, ang kamay ni Gael na dumampi sa kanyang balikat. Isang pagsandal ng ulo ang tanging nagawa ni Valencia, isang pagsandal na hindi na para sa romantikong kilig, kundi para sa pakikiramay ng dalawang kaluluwang kapwa biktima ng iisang halimaw. Diyos ko, nganong kami man Panginoon, bakit kami pabulong ni Valencia sa Bisaya habang ang kanyang noo ay nakasandal sa dibdib ni Gael? Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki, ang tibok ng isang taong nagnanais din ng kalayaan. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya, Valencia, panunumpa ni Gael. Kahit anong mangyari, itatama natin ito. Hawak ko ang susi sa warehouse, kung saan niya itinatago ang mga original titles na ninakaw niya kay Papa, at alam ko kung nasaan si Marites. Nasa kanya ang asul na notebook. Dugtong ni Valencia habang pinapahid ang kanyang mga luha. Sabi ni Papa na sa kanya ang huling ebidensya. Nabalik lamang ang diwa nila nang marinig ang tunog ng isang motorsiklo na dumaan ng mabilis sa tabi ng kanilang sasakyan. Isang pamilyar na figura ang nakita ni Gael sa side mirror. Kailangan na nating umalis, wika ni Gael habang mabilis na pinaandar ang makina. Sinusundan na tayo ni Ramiro.
Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa ilalim ng ulan, napatingin si Valencia sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang pag-ibig na akala niya ay nagbibigay buhay ay isa palang tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kanyang kaaway. Ngunit sa gitna ng bawat paghampas ng gulong sa kalsada, isang bagong uri ng determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya ang martir na si Valencia. Siya na ang magiging bagyo, nawawasak sa mansyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Valencia sa loob ng mansyong naging kulungan ng kanyang pagkatao ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng mamahaling waks sa sahig at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak para sa selebrasyon ay tila isang insulto sa kanyang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Suot ang isang lumang itim na coat na nagtatago sa kanyang kapayatan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan naghihintay ang kanyang huling pagsubok. I didn't expect you to show up, Valencia. Akala ko ay mas pipiliin mong magtago sa dilim pagkatapos ng lahat ng kahihiyan mo. Bungad ni Soledad, habang marahang iniikot ang kanyang baso ng alak. Nakaupo siya sa kanyang trono. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay at kasamaan. Nandito ako para sa isang kasunduan. Soledad muy kakagpri-pa. Wika ni Valencia, ang kanyang boses ay tila isang patag na kalsada, walang emosyon, walang takot. Ibibigay ko sa iyo ang hinahanap mo, ang asul na notebook ni Papa. In exchange, gusto ko ng sapat na pera para maipasok si Papa sa isang pribadong pasilidad at para makapagsimula ako sa malayo. Pagod na ako. Panalo ka na. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Soledad. At last, the martyr finally breaks. Ibigay mo sa akin ang notebook at sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makikita ng pamilyang ito. Inilabas ni Valencia mula sa kanyang bag ang isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tela. Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila tinitimbang ang bawat hininga ni Soledad. Nang ilapag niya ito sa mesa, ang tunog ng pagtama ng bagay sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsuko. Narito ang notebook, bubulong kong huli mo sa maninoyo boy noit, bulong ni Valencia. Dali-daling kinuha ni Soledad ang balot at binuksan ito. Isang asul na notebook ang tumambad sa kanya, luma at punong-puno ng mga sulat kamay. Hindi mapigilan ni Soledad ang manginig sa tuwa. Sa kanyang isipan, hawak na niya ang huling ebidensyang makakapagpabagsak sa kanya. Ang hindi niya alam, ang bawat pahina sa loob nito ay mga kopya lamang na maingat na isinulat ni Valencia, habang ang tunay na notebook ay kasalukuyan ng hawak ni Gael para dalhin sa mga awtoridad. Good. Now get out. Maghahanda pa ako para sa ika-40 anniversary ng kumpanya. I want to celebrate my absolute victory in front of everyone. Wika ni Soledad nang hindi man lang tumitingin kay Valencia. Lumabas si Valencia ng silid, ngunit bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa kusina. Nakita niya si Marites na nakatayo sa gilid. Ang mga mata nito ay puno ng kaba. Nagkatinginaan silang dalawa, isang tahimik na pagkilala sa sakripisyo ng isa't isa. Ang bawat kalansing ng mga kubyertos na inihahanda para sa party ay tila tunog ng mga kampana para sa isang libing. Nagtungo si Valencia sa isang madilim na sulok ng hardin, malayo sa mga mata ng mga bodyguard ni Ramiro. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe, "The bomb is in her hands. Let the show begin." Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment upang maghanda. Sa harap ng isang basag na salamin, sinuot ni Valencia ang isang puting bestido, ang huling bestidong isinuot ng kanyang ina bago ito nawala. Ang bango ng sampagita na nakakakapit pa rin sa tela
ay tila nagbibigay sa kanya ng isang hindi nakikitang yakap. Ginoo, tabangi ko karon nga gabi. Panginoon, tulungan mo ako. Ngayong gabi bulong niya ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapatuyo ang kanyang huling luha. Dili kini para sa ako para kini sa hustisya. Hindi ito para sa akin. Para ito sa hustisya. Ang gabi ng anibersaryo ay dumating. Ang Del Fierro Plaza ay punong-puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Cebu. Ang mga pangalang Adrian Stephanie at Marco ay umuugong sa bulwagan. Bawat isa ay may hawak na mamahaling wine, walang kaalam-alam sa dumi, sa likod ng mga pader na kanilang kinatatayuan. Nakatayo, si Soledad sa entablado suot ang isang diamanteng kwintas na kasing ningning ng kanyang mga kasinungalingan. Tonight we celebrate 40 years of integrity and family. Ang Del Fierro ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang legasya na ipamamana ko sa aking anak na si Ramiro. Deklara niya ang boses ay puno ng kayabangan sa gitna ng kanyang talumpati habang nakatingin ang lahat sa malaking screen sa likod para sa isang commemorative video. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga panauhin at ang mahinang paghampas ng hangin mula sa labas. Isang malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid, hindi mula sa entablado, kundi mula sa speakers ng sound system. Soledad, bakit mo ako pinatay? Ang boses ay kay Maria. Ang boses ng ina ni Valencia na nakuha mula sa lumang tape recorder ni Vicente. Ang screen sa likod ni Soledad ay biglang umilaw, ngunit hindi ito video ng kumpanya. Ipinapakita nito ang mga dokumento mula sa tunay na asul na notebook, ang bawat ilegal na transaksyon, ang bawat pirma ni Soledad, at ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ano ito, patayin niyo yan? Sigaw ni Soledad, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot sa ilalim ng asul na ilaw ng screen. Mula sa gitna ng karamihan, lumakad si Valencia pasulong. Ang kanyang puting bestido ay tila nagliliwanag sa dilim. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghuhukom. Ang notebook na hawak mo, Soledad, ay puno ng mga blangkong pahina sa dulo. Gaya ng iyong konsensya, malakas na wika ni Valencia. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bulwagan ay bumukas at pumasok si Don Esteban, inaalalayan ni Gael. Ang matanda ay nakatayo, nang diretso ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. Esteban, bulong ni Soledad, ang kanyang diamanteng kwintas ay tila naging isang tanikala sa kanyang leeg. Valencia, anak ko. Ang boses ni Don Esteban ay umalingaw-ngaw, puno ng pagsisisi at pagkilala. Ang cliffhanger ay hindi ang pagpasok ng mga pulis, kundi ang paglapit ni Don Esteban kay Soledad. At sa harap ng lahat, ang matanda ay kumuha ng isang baso ng tubig at dahan-dahang ibinuhos ito sa mukha ng asawa, isang simbolo ng paghuhugas sa lahat ng dumi na idinulot nito sa kanilang pamilya. Tapos na ang palabas mo, Soledad, wika ni Don Esteban. Isang malakas na pagbulong ang namayani sa buong kwarto, isang chismis na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong charity event. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara at sa gitna ng lahat, si Valencia ay nakatayo, hindi bilang biktima, kundi bilang ang arkitekto ng sarili niyang hustisya. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila mga huni ng mga insekto na unti-unting lalamon sa bangkay ng dangal ni Soledad. Nakatayo ang reyna ng mga Del Fierro sa gitna ng entablado. Basa ang muka, nanginginig ang mga balikat, at ang kanyang diamanteng kwintas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw
na tila mga tawa ng mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi isang uri ng katahimikan na nagpaparamdam sa isang tao na siya ay nag-iisa sa gitna ng libo-libo. This is all a lie. Isang malaking paninira. Sigaw ni Soledad, ang kanyang boses ay pumiyok na wala ang dating awtoridad. Tumingin siya sa mga panauhin, sa mga dati niyang kaibigang, sina Adrian at Stephanie, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri at pait. Ramiro, gawin mo ang lahat. Patayin mo ang projector na yan. Ngunit si Ramiro ay hindi gumalaw. Nakatayo ang lalaki sa gilid, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. Nang makita niya ang mga pulis na pumasok sa malaking pintuan, nang bulwagan ang kanyang unang udyok, ay hindi ang ipagtanggol ang kanyang ina, kundi ang iligtas ang sarili. Hindi ko alam ang tungkol diyan, ma. Biglang sigaw ni Ramiro, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. You told me it was all legal. Ikaw ang nag-utos sa akin na ayusin ang mga papeles sa bumbero. Sinunod lang kita dahil sabi mo, para ito sa pamilya, I didn't know you killed Maria. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang blame reversal, ang huling sandata ng isang duwag. Napatingin si Soledad sa kanyang sariling anak, ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang konsensya, at doon ay nakita niya ang huling pagkakanulo. Ramiro, how could you baluktapan pag-iban tabulero? Bulong ni Soledad, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng sarili niyang dugo. Dahan-dahang lumapit si Valencia sa entablado. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nag-iiyak. Ang kanyang mukha ay tila isang malalim na lawa, tahimik, ngunit mapanganib. Huminto siya sa tapat ni Soledad at tinitigan ito sa mga mata. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, Soledad, ay binayaran ko na noong gabing pinalayas mo ako sa ulan. Wika ni Valencia, ang bawat salita ay may bigat ng 10 taong pait. Ngayon, ang sisingilin ko ay ang buhay ng ina ko at ang dangal ng ama ko na ninakaw mo. You don't understand. Sigaw ni Soledad, habang ang mga luha ng galit ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang maskara sa lipunan ay tuluyan ng natuklap. I did everything to survive. Ayoko nang bumalik sa pagiging mahirap. Ayoko nang amuin ang dumi ng palengke at makarinig ng pangungutya. Ginawa ko lang ang dapat gawin para hindi na ako kailanman apakan ng kahit sino. Pero sa pag-iwas mong maapakan, Soledad, naging halimaw ka na tumatapak sa buhay ng iba. Sagot ni Valencia. Sa sandaling iyon, lumapit si Gael at inalalayan si Don Esteban patungo sa kanyang asawa. Ang matanda ay huminto sa harap ni Soledad. Walang bakas ng pagkalimot sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na sakit ng isang lalaking nabulag ng maling pag-ibig. Hindi mo lang ako ninakawan ng yaman, Soledad. Wika ni Don Esteban, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na muling nagbalik. Ninakawan mo ako ng pagkakataong maging ama sa aking mga anak at ninakawan mo si Maria ng kanyang kinabukasan. Inilabas ni Gael ang isang dokumento, ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na siya ay isang Del Fierro, ang huling pako sa kabaong ng mga Montenegro. Ramiro Montenegro, Soledad. Montenegro, isinasama namin kayo sa presinto para sa mga kasong murder, money laundering at falsification of documents, deklara ng isang opisyal ng pulis habang nilalapitan sila. Ang tunog ng bakal na pusas na sumasara sa mga payat na braso ni Soledad ay tila isang huling hantungan. Habang hinihila siya palabas, tumingin si Soledad kay Valencia. Inaasahan niyang makakakita ng saya o panunukso sa mga mata ng kanyang anak-anakan. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang malalim at nakakangilong pagkaawa.
Ginoo, salamat sa kamatuoran Panginoon. Salamat sa katotohanan bulong ni Valencia. Habang nakatingin sa kisame ng bulwagan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa krus na pilak ng kanyang rosaryo na muli niyang nabuo. Nang mawala na ang mga Montenegro, ang lahat ng mata ay lumingon kay Valencia. Si Vicente Navarro ay dahan-dahang lumapit at lumuhod sa harap niya isang paghingi ng tawad na hindi kailangan ng salita. Ngunit hinawakan siya ni Valencia sa balikat at pinatayo. Ang pagbabayad sala ay nagsisimula sa pagtanggap ng parusa, Sir Vicente. Mahinang sabi ni Valencia, "Gawin niyo ang tama." Sa gitna ng dambuhalang bulwagan, sa gitna ng mga nagkalat na wine glasses at mga bulaklak na natatapakan na nagyakap ang mag-ama. Si Don Esteban ay humikbi sa balikat ni Valencia, humihingi ng tawad sa bawat taon ng pagtitiis na idinulot niya rito. Ang gintong sandali ay ang sandaling kinuha ni Valencia ang kanyang panyo at pinunasan ang luha sa mga mata ng kanyang ama, gaya ng ginagawa nito sa kanya noong siya ay bata pa. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang may-ari ng isang kumpanya. Sila ay mag-ama lamang na muling nagtagpo sa gitna ng bagyo. Ang huling imahe ng kabanata ay ang pagbukas ng malaking pinto ng bulwagan. Ang sikat ng unang liwanag ng bukang liwayway ay pumasok sa loob, tumatama sa puting bestido ni Valencia. Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang lahat ay tapos na. Ngunit para kay Valencia ito ang unang araw ng kanyang buhay na hindi na siya kailangang magtago sa anino ng iba. Ang bawat umaga sa pantalan ng Cebu ay may dalang bagong himig. Hindi na ito ang ingay ng takot at pait, kundi ang masiglang busina ng mga barkong nagdadala ng pag-asa. Ang amoy ng sinangag mula sa mga karinderya sa paligid ay humahalo sa sariwang simoy ng dagat, isang pamilyar na amoy na nagpapaalala kay Valencia na ang buhay gaano man kadilim ang pinagdaanan ay laging may pagkakataong magsimula muli. Sa loob ng isang malamig at masikip na selda sa City Jail, nakaupo si Soledad sa isang matigas na semento. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mamahaling seda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay puno na ngayon ng pilak at gusot. Ang kanyang pinakakatatakutang hiya ay naging permanenteng anino niya. Tuwing dadaan ang mga gwardya o ibang bilanggo, naririnig niya ang mga bulong tungkol sa reyna ng money laundering na bumagsak mula sa trono. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay tila isang dambuhalang salamin na nagpapakita sa kanya ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Balita ring nakarating ang malupit na karma ni Ramiro. Sa kanyang pagtatangkang tumakas sakay ng isang illegal na cargo ship patungong ibang bansa, sumiklab ang isang sunog sa makina. Ang barkong itinuring niyang laya ay naging mitsa ng kanyang hantungan sa gitna ng dagat, isang balintunang kamatayan para sa isang lalaking ang buhay ay itinayo sa paninira at nakaw na yaman. Samantala si Vicente Navarro ay nananatiling nakapiit, ngunit may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang kayamanan sa isang pundasyon para sa mga anak ng mga manggagawa, sa pantalan isang huling hiling para sa kanyang pagbabayad sala. Nakatayo si Valencia sa buong ng isang bagong barko, ang MV Maria del Fierro. Ang kanyang puting blusa ay nililipad ng hangin at ang kanyang mga kamay, bagamat may mga kalyo pa rin mula sa nakaraan, ay matatag na nakahawak sa rehas ng barko. Sa tabi niya ay si Don Esteban nakaupo sa isang maayos na wheelchair. Ang mukha ay masigla at nakatingin sa malayo. "Maganda ang dagat ngayon, di ba Papa?" Masayang wika ni Valencia. "Gaya ng iyong ina, Valencia."
Sagot ni Don Esteban, ang boses ay malinaw at puno ng pagmamalaki. Salamat anak. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa gitna ng aking kadiliman. Lumapit si Gael mula sa likuran dala ang 2 baso ng mainit na kape. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa buhay ni Valencia. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Ang katotohanang sila ay magkapatid sa ama ay isang sugat na kinailangan nilang gamutin ng magkasama. Ngunit sa halip na maging pader ito, ang naging tulay upang buuin ang isang pamilyang hindi nakabatay sa titulo, kundi sa katotohanan. Ang lahat ng kargamento ay maayos na naisampadana. Ulat ni Gael ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Valencia ng may malalim na paghanga. Ang V-Logistics ay hindi na lamang kumpanya. Ito na ang sandigan ng mga tao rito. Isang gintong sandali ang namayani sa pagitan nila nang kinuha ni Valencia ang kamay ni Gael at marahang hinawakan ang tattoo ng angkla sa braso nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng ahas at lihim, kundi simbolo ng isang taong naging angkla niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Wala nang kailangang itago, Gael, bulong ni Valencia. Dahan-dahang kinuha ni Valencia ang kanyang rosaryo, ang rosaryong nabuo niya muli, butil-butil pagkatapos ng kanyang paglaya. Hinalikan niya ang krus at tumingin sa langit. Ang sikat ng araw ay tumatama sa ibabaw ng asul na tubig ng Cebu, lumilikha ng libu-libong kislap na tila mga diamanteng, hindi na kailangang itago sa safe. Ginoo, salamat sa tanan. Panginoon, salamat sa lahat, tahimik niyang panalangin. Ang bagyo ay lumipas na. Ang pampang ay narito na. Sa huling pagkakataon, ang imahe ni Maria ay tila gumuhit sa mga ulap isang ina na sa wakas ay nakapahinga na nang may kapayapaan dahil ang kanyang anak ay nakatayo na nang mag-isa, marangal at malaya. Ang nobela ng dusa ay natapos na. Ang kwento ng pag-ibig at bagong simula ay kasalukuyan pa lamang isinusulat ng mga alon sa dalampasigan.